Lono. So ngayon, no, unti-unti nyo na bang nararamdaman, no, ang higpit ng tali ng kahirapan dito sa ating mundo? Yung nagmamahala na ang presyo ng lahat ng bilihin. Sa bawat sulok ng mundo, may kaguluhan, gira, lindol, patayan, o ano paman. May isang bansa, makapangyarihan, nagbabala sa isang maliit na bansa. At anytime, pwede ito mag-spark. Ramdam na nyo ba na tayo ay nasa malapit na sa katapusan ng mundo, sa katapusan ng lahat? Ang pagbabalik ng ating Panginoon si Kristo, ang second coming na kanyang sinasabi, ay nalalapit na. So sa ganitong paraan, mararamdaman na natin unti-unti. Ngayon pa lang, ramdam na natin ang kahirapan. Ang hirap sa buhay, ang gulo. Lagi niyong tatandaan, 2025 pa lang ngayon ng February 9. Kung ngayon pa lang, hirap na tayo, halos mahirapan na tayong umabante o move on, ano ang mangyayari sa unahan? Mas malala pa nito. Sa bawat bansa, may tatayo dyan na mga leader na mas mabangis pa kaysa sa mga nakaupo ngayon. At araw-araw o taon-taon o buwan, magbabago ang bawat presyo ng mga bilihin at lalong hihigpit at hihirap ang mundong ito. Pero ang mga sahod ng tao, ganun pa rin. Sabihin na lang natin dito sa atin sa Pilipinas, kasi isa tayo sa pinaka-apektado sa mga ganitong pangyayari. No. Dito sa Biblia, unti-unti nang natutupad kung ano ang sinasabi o nakasulat dito ng sa mga salita ng ating Panginoon noong unang panahon sa pamamagitan ng mga propeta. Unti-unti na ngayon, mas lalala pa ito pagdating ng araw hanggang darating yung araw na microchip implant. Lagi po nating babantayan ang mundong ito na may pagbabago. Hihirap at hihirap ang sitwasyon ng bawat tao. Ito ang payo ko sa lahat. Don't lose hope. May mga pagkakataon na hinihila na tayo ng kahirapan at mawawala ng pag-asa. Lagi nating tatandaan, sandali lamang ang buhay na ito. May Diyos tayo. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Lalapit tayo. Pagkatapos nito, kung tayo ay kung mapagtagumpayan natin itong mundong ito, kailangan hindi tayo titigil sa pananampalataya ng ating Panginoon, at kung mapagtagumpayan natin to, matatanggap natin yung pangako ng ating Panginoong Kristo, ang buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Huwag kayong umasa dito sa mundong ito na para bang hahabulin nyo lahat kasi gusto nyo yumaman. Never do that. Sabihin na lang natin, yayaman kang bigla dito sa mundo, pero makalimutan mo ang Panginoon. Ang tali ng kahirapan, unti-unti nang humihigpit sa bawat tao sa atin dito, sa ating bansa lamang. Hindi na natin isasali doon sa labas. Noong sinasabi doon ng ating Panginoon sa panahon ni Daniel, in that day, many people will run to and fro. Yun yung mga OFW natin. In knowledge increase. Knowledge increase. Mag-increase yung mga kaalaman ng bawat tao. Nag-create o nag-invento ng kahit ano-ano. Technology, cellphone, internet, lahat. At dahil dito, hihigpit at hihigpit at hihirap
ang buhay ng tao. At ang kaligtasan ng Panginoon, ang kaligtasan natin doon sa ating Panginoon, lalong hihirap dahil nga sa mga bagay sa mundong ito na kinikreate ng mga tao na siyang pumipigil sa atin, na babalik sa ating Panginoon. Laging natatandaan nyo yung mga tao. Even no, na kahit yung mga tao Kristiyano, so magsimba sila, pinupuri nila ang Panginoon. Pero, yung iba, hinihila pa rin sa makamundong pagnanasa o nais ng laman. Huwag po nating sayangin itong pagkakataon na ito. Opportunity natin dahil tayo ay mahirap lamang. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga taong mahihirap lamang, hindi sa mga mayayaman. Kasi kung ang kaharian ng Diyos para pa sa mayayaman, hindi sana niya sinasabi na huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan dito. And no one can serve two masters. Kung nasaan yung salapi mo, ganito, ganyan, andun yung puso mo. Tapos sinabi din ng ating Panginoon si Kristo doon sa isang tao na sumusunod sa ating Panginoon o kautusan ng Diyos. Ano gagawin ko upang makapasok ko sa karya ng langit? Nasunod niya yung kautusan ng Diyos. Pero isang utos lang ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo. Ibinta mo yung lahat ng mga ari-arian mo, yung mga mo. Tapos yung mga kikitain, ibigay mo sa mga kabos o mga pulubi, mahihirap. Hindi niya kayang gawin. Ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, mas madali pang makapasok ang isang kamel sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa karya ng langit. Isipin mo kung makapasok ba. So, sa daling salita, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga mahihirap at hindi para sa mga mayaman. Kasi paano tatawag ang isang mayaman sa Panginoon kung ang lahat ng bagay na hinihiling nila o gusto nila ay nakakamit na nila? Kaya lagi natin tatandaan, kung nandito tayo ngayon sa sitwasyon natin ito, ipasalamat natin sa ating Panginoon dahil dito tayo binigyan ng chance ng Diyos to repent, na makapasok, na tanggapin niya sa kanyang kaharian. Huwag tayong gumaya sa iba. Hindi man sa huwag tayong yung gaya ng iba na lalapit tayo sa Diyos. Sa kahirapan na natatamo natin ngayon, Diyos talaga yung tangi nating malalapitan ito. Hintayin na natin itong buhay na ito. Hintayin natin ito na matapos ang oras natin ito. Kung kailan ang Diyos masusunod yung kalooban niya, kung kailan niya gusto tayo kukunin na. Huwag nating pilitin na magbuwis ng buhay dito. Huwag magpakamatay tayo, no? Hintayin natin ang Diyos. Kasi ngayon, sa akin lang, ramdam ko na ang hirap ng mundong ito. Ramdam ko na, sabi ko sa sarili ko, 10 years from now, anong mangyayari sa mundo? Anong mangyayari sa Pilipinas? 10 years from now, anong hirap ang kaharapin ng mga tao kung sa ngayon nag-umpisa pa lang ang unti-unting kahirapan? Paano kaya sa 10 taon from now, 10 years from now, gaano kahirap? Ano pang pagtitiis? Lahat ng bilihin magtataas ng presyo, pero yung sahod ng tao mag-increase man, barya-barya lang. 20 pesos, 5 pesos. Kaya bang humabol yung mga increase ng mga salarinyo sa mga bilihin na nagsitaasan sa panahon na yon? Hindi na. Mahirapan yan. Ang rason din sa mga negosyante, pag mag-increase na mataas, sasabihin nila, magsasara kami. So, apektado pa rin yung mga mahihirap. Kasi mag-increase man, konti lang, pero yung mga negosyante, magtaas ng presyo, mataas. Pero yung sahod, konti lang yung ini-increase. So, yung sahod, mahihirapan, makahabol doon sa bilihin na nagsitaasan na. So, ang mga mahihirap, patuloy pa rin na maghihirap.
So wala tayong aasahan nito kundi ang ating Panginoon. Huwag tayong, kung darating man na mamatay tayo sa gutom o ano man, tatanggapin natin kung ano man yung matatamo. Basta patuloy tayo maglingkod sa ating Diyos. Hintayin natin siya. Ang importante sa atin dito sa mundong ito is survive. Survival. Huwag lang kayong gumawa ng isang bagay no na hindi kagustuhan ng Diyos o hindi gusto ng Diyos. Kung saan yung galit niya ay mag-aalab. Huwag niyo gawin yun. Be patient. Pailog sa Bisaya pa yan. Pasensya lang muna tayo. Tiis lang muna tayo sa sandaling buhay na ito. Sa sandaling buhay na ito, sa akin hinihintay ko na lang ito. Habang may tinatapos pa rin ako. Pag matapos man yun, sa awa ng Panginoon, anytime, ready na ako. So, hintayin natin to. Malapit na ito. Ilang taon na lang. Ilang taon lang yan. Huwag kayong sumuko na dahil sa kahirapan, gagawa kayo ng kasamaan. Magnakaw kayo, gagawa kayo ng mga kalukuhan. Huwag. Gumawa pa rin kayo ng legal na patas. Kasi ito yung mga bagay na gusto ng ating Panginoon. Sabayan natin ang paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Pananalig hanggang sa dulo. Kasi sinasabi dito, siyang magtagumpay hanggang sa dulo na paghawakan niya ang kanyang pananampalataya. Until death, I give you the crown of life. Yan yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Revelation. Hold fast what you have till I come. Kung ano man yung meron ka, hawakan mo yan hanggang sa kanyang pagdating. Huwag kang sumuko na dahil din sa kahirapan na yan, lilihis ka na ng landas. Gagawa ka na ng kasamaan. Hindi ikatuwa ng Panginoon yun. Hintayin natin to. Be patient. Ang paghihintay natin. Sandali lamang to. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.